naman tayo. Mag-aaras muna natin. Sabihin ko lang, check your time, partner. Ay, 8:30 na magandang umaga po. Good morning sa lahat po ng mga kakapasok pa lang sa aming page, sa aming mga radio sets nila, yung mga kakalipat pa lamang po, no? Good morning, ito po ang lihim ng liham. Welcome po, tuloy po kayo at huwag kayo magtulakan. Yes. At meron tayong mga pa-iced tea dito, magsiupo kayo. Mga kape, ganyan. Mga kape, yan ha, tuloy lang po. Pinatawag namin kayo. Pagpapad kayo ng tsinelas, ha? Oo. Sige. Nakakaloka. Good morning po sa inyong lahat. Welcome po. Sige po, ha? Uy, partner, na-experience mo na yung ganyang pagkakataon? Ganun talaga. May pagkakataon na yung mga kaibigan kasi natin talaga, pinahalagaan natin yan eh. Kakampi natin yan eh. Diba? Ba't ano pinipindot mo dyan? Walang tunog eh. Wala yung tunog. Teka lang. Okay lang. Ganun talaga minsan, no? Well, parang katulad din to kay Steph na talagang pinahalagaan niya yun eh. Nag-invest ka doon sa kaibigan eh. Sa true. Kaso nga lang, wala lang, pinagtataka ko lang talaga. No, minsan talaga mga kaibigan ay nakakasira rin ng relasyon. Kasi, sa tingin mo ba? Oo, kasi alam mo, nakakasira ng relasyon sa anong paraan? Alam mo, kung totoong kaibigan yung mga yan at barkada, respeto doon sa jowa. Oo, pero wala naman, sabi naman partner, wala naman silang ginagawang masama. Kaso, laging, di ba, nangangamusta. Nag-update. Ang jowa yan? Di ba? Di ba? Seloso yan! Hindi, may mga ganun talaga eh. Alam mo, ang tunay na kaibigan, respetuhin mo kung anong meron siya. Siyempre, priority natin yung jowa. Yung mga kaibigan, nandyan siya sa tabi natin. Kumbaga, hindi naman pinagkait ng jowa niya na pag may gathering kayo, may mga kita-kits kayo dyan, kumbaga may birthday, pwede naman pumunta. Pero pagdating sa mga gantong, alam mo yun, kahit nasa bahay ka na or pagkasama kayo, magte-text sa'yo, magchat-chat sa'yo, ano yun? Hindi naman siguro ganun kalala. Feeling ka, parang every once in a while lang, nagme-message, parang catch up lang sa isa't isa. Tapos nagkikita, minsan kasama yung ibang friends. Kaso minsan din, kung ako bilang lalaki, kasi lalaki nagme-message sa kanya, di ba? Oo, lalaki. Ay, naiya ako. Kasi kung ako, may pakonsuelo ka na, ba't ko ite-text to? Ba't ko i-chat to? Baka mamaya mabasa ng jowa. Kumbaga, teka lang ha, abiso lang dyan sa mga ganyan. Kumbaga, may jowa, kung mabasa, di magkakaroon ng... Dapat advance ka mag-isip, lalo na kung lalaki ang kaibigan mo. Respeto lang yun. Kasi kung mabasa, baka magselos. Ganon eh. May ganon. Totoo. Talaga ba? Kasi parang sa akin, kung magkaibigan naman kayo at wala naman kahit anong mali siya, partner, parang wala naman ako nakikitang mali doon. Walang respeto yung ganon. Sa tingin mo? Kasi ako, malamang sa alamang ha, hindi naman sa sinasabi ko na mali. Pero parang... mali talaga. Ano pang message sa kanya? Hindi, mali na nagselos yung boyfriend. Ay, hindi. Normal yun. Hindi kasi kung talagang plain na kamustahan lang. Uy, kamusta? Anong balita sa'yo? Saan ka kayo nagtatrabaho? Kung mga ganun lang yung mga tanungan, kaso minsan, wala naman problema doon. Mas maintindihan ko pa kung pati yung babaeng kaibigan niya ay nagme-message din. Puro lalaki yung narinig ko kanina. Malay mo naman, both lalaki and babae. Concern, may lalaki yan, may jowa yan. Seloso. May ganun talaga. Ako, ganun ako eh. Kung baliktarin natin. Ganto, feeling ko nga kasi, yung lalaki na yan, yung boyfriend, meron ding kakamustahan, kaya ganun na lang yung multo niya. Di ba nga, hindi nga komportable si Steph doon sa closeness nitong dalawang to, yung lalaki at saka yung kafubo niya noon. Yun na sinasabi ko sa inyo. Alam ni Steph na meron siyang kafubo at hanggang ngayon kausap niya pa rin. Pareho pala kayong loko eh. Teka lang. Paras kayong dalawa nag-open up regarding sa past karelasyon ninyo or kaibigan o sino man yan. Dapat napagkasunduan nyo kagad yun na tayo na. Dapat wala nang nagugulo sa atin. Respeto, ganun. Dapat. Diba? Kaso anong nangyari? So, ang ginagawa ni Steph pala, walang mali siya pala pag may nagme-message sa kanya lalaki. So, ibig sabihin, gumaganti to. Loko-loko rin. Tika mo, pinagsaselos niya rin eh. Sa tingin mo? Oo, tingin ko, gantihan. Gantihan yan. Well, sa tingin ni Jim, gantihan yun. Pero, ikaw ba? Hindi ko makita eh. Kasi imagine mo ha.
pinabasa ba ni lalaking jowa niya yung message nung kapubo niya dati? Oo. Ano ba sabi? Hindi, basta ang sinabi niya lang, yung tipong hindi ako komportable sa closeness ninyong dalawa. So, dapat daw, ang sabi ng lalaki, pareho pala tayo may ganyan. Dapat, pareho tayo nagsiselo. So, dapat pareho tayong may boundaries. Parehas kayo umiwas. May point naman may point yung lalaki. May point yung lalaki. Ngayon ang tinatanong nga, OA lang daw ba? Itong si Steph, tinatanong niya sa atin, OA lang daw ba? Ano daw bang dapat niyang gawin? Kasi feeling niya, parang na-disconnect siya doon sa mga kaibigan niya for almost half of her life. Dahil lang dito sa karelasyon niya na 3 months. Alam mo, hindi ba siya kung ilang tinagal ninyo? Ang kaibigan. Oo. Ang karelasyon. Di ba dapat magkaiba yan eh. Yung relasyon mo, yun ang first priority mo nga. Yun nga sabi ko, yung kaibigan nandyan lang, kung maintindihan nila, kung malawak yung utak ng mga kaibigan mo, kung talagang mga bobo yung mga yan. Hoy! Grabe ka naman! Kasi walang respeto. Naintindihan nila na hindi na dapat kamustahin. Alam mo, alam naman ng mga kaibigan mo, kung talagang kilala ka nila, alam ng mga kaibigan mo na talagang nasa mabuti kang tao. At alam nilang aalagaan ka ng jowa mo. So, partner, iba yung dating kapag, halimbawa, hindi ko alam kung gaano kayo ka-frequent magkamustahan. Pero alam mo yon, pag meron kang kaibigan na lalaki of the opposite sex na lang, huwag na natin sabihin lalaki, tapos biglang out of nowhere, biglang nangamusta. Ayun. Diba? Medyo ano yan. Musta ka na? Ay, nako. Diba? Saan ka? Ayan. Ay! Mali! Iba yun! Iba yan. Iba. May ibig sabihin yan. Di ba? Saan ka ngayon? Okay lang sana yung, Mare, pwede mong mautang. Ayan Okay pa yun maintindihan pa ng joke. Matatawa ka pa eh. Pero yung saan ka, anong ginagawa mo? Gawa mo. Anong hawak mo? Hoy! Mali. Hindi sa totoo lang, nakakatakot yung mga ganyang katanungan. Pero syempre, matatakot din yung babae. Doon sa, yun nga, di ba, yung close na kapubo ng lalaki. Naintindihan naman natin yun. Well, tama na, itong ginawa naman ng Sabay, lalaki, paras kayong dapat mag-usap dyan. Total, inopen niya naman na, ganito gawin natin. Parang ang gusto niya parating sa jowa niya, kay Steph, na iwasan natin yung mga yan. Oo. Para mag-focus tayo sa relasyon natin. Dapat may boundary tayo. Kung ako sa inyo, parehas din yung i-block. Para fair lang. Tsaka wag nyo kami tatanong kung sino yung mali sa inyo. Parehas kayong mali. Yun na lang, pantay. Quits na lang tayo. Ganun na lang. Parehas kayong may mali. Parehas kayong may mali. Na-connected. Alam mo kasi ang lalaki naniniwala ako may radar yung mga yan. Naman. Kapag sinabi ng lalaki na layuan mo yung taong yan, layuan mo. Kasi meron siyang nararamdaman na probably hindi natin nararamdaman mga babae. Yes. Kasi, parehas naman, kayo rin mga babae, may nararamdaman din kayo na hindi namin nararamdaman. Kumbaga, tamang hinala rin kayo eh. TH. TH. So, kami ganun din. Ano tingin nyo sa manhid? Nakakaramdam din kami. Iba-iba yung radar ng mga lalaki. Tapos lalo na pag lalaki yung mga musta doon sa girlfriend ko, teka lang. Iba, dapat babae. Mas maintindihan ko pa yan. O parehas kayo. Or alimbawa, mas malapit sa iyo ng mga kamag-anak, okay pa yan. Pero ikaw ba hindi ka nangangamusta sa mga kaibigan mo? Nangangamusta ako, pero may GC kami. At least pangkalahatan. Pero yung solo, i-PPM mo, tapos alam mo may jowa. Kahit sabihin natin may asawa na, mahirap din ganun. X yun for you. Kumbaga, ang ano namin doon, may tamang pagkakataon at tamang araw kung kailan kayo pwede magkita nang hindi lang isa, lahat kayo. Solo. Hindi lang solo. Kasi pag nagkita kayo ng dalawang date yun. Date yun. Ano yun? Dalawa kayo magjowa? Di ba? Parang ano yun? Ba't kayo magkikita ng kayong dalawa lang? Yun, maintindihan namin yan. Lalabas na kami ng mga kaibigan ko. Kasi tagal namin din nakita. Catch up things. Gano'n, Nakakatawa yung tipong magme-message kayo ng private message. Musta na? Yun, diba? Iba yung ganun. Musta? Kaya doon kayo magtaka. Kasi diba, ngayon kasi, mapa-Gen Z, mga kapanaunan namin, may mga GC na. Diba? Yung mga, alam kababata mo sa lugar ninyo. Kababata, classmate mo ng high school, ng college, mga grupo-grupo GC na. Pero yung PM, direct PM, ay, nako. Hindi, siguro depende rin sa tao, partner. Kulo-kulo. Although nag-agree ako doon sa sinasabi mo, pag alam mo na meron kayong something nito, way back, iba yung dating ng message kapag nangamusta. Kasi alam mo meron kayong history. Pero kapag wala lang, diba, kaklase mo lang yan. At saka normal lang sa jowa mo lalaki na magselos talaga, lalo pag lalaki nag-message. Kahit ano pa yan, gaano ka pa katagal, diba? Respeto ang gusto ko doon eh. Tatanungin ko, pag tinanong ko naman jowa, hindi, kaibigan kayo, matagal na kami gano'n. Message lang, partner eh. Hindi, iba dating sa akin. Halimbawa, magjowa tayo, ha? Ganito, merong nag-message sa akin. Sige. Tingnan natin, ha? Uy. Tutut. Bantot, ha? Ay, mali. Bakit? Sino yan? Sino yung nag-message sa'yo? Si Samuel. Samuel?
Kinakamusta ako ni Samuel. Teka O, di lang, ba replyan kaibigan mo ko yan? nga, Teka lang, replyan. bakit, ano sabi? Kamusta daw ako? Bakit, ang tingin mo ba, hindi ka ligtas? Magkasama ako? Ba't nakakamustaan mo yan? Hindi kasi baby, matagal na kaming hindi nagkikita nito. As in, sobrang tagal na. Parang ngayon lang kami nagkamustahan. Sandali, replyan ko, huwag ka muna maingay. Okay naman ako. Ikaw, kamusta ka? Loko-loko Sent. to bakit kailangan pa mangmusta? Bakit? Ayun, nag-reply na ulit! My God! Ang bilis. Segundo lang. So, ibig sabihin nakatutok siya sa'yo at ikaw, ang sabi? Okay naman me. Where na you? Ay, teka. Nagtatanong ako sa'yo. Ay, ano yun? Dito lang ako sa bahay. Wait. Kasama ko Makinig yung... ka sa kinakausap kita. Ay, Are you ano cheating ba on me? Are you cheating on me? No, I'm not. Napaka-OA mo, baby. May pa-English ka pa dyan, ha? Hindi ako kontentado. Muntik na. Ay! Mali! Muntik na! Hindi ako kontento sa mga ganyang Bakit nakakasakit ng damdamin? Bakit siya mangamusta sa'yo? Hindi ba, ibig sabihin, hindi ka ligtas sa akin? Ako kasama ako, boyfriend mo. Partner, matagal na kaming hindi nagkikita at nagkakamustahan nito. Wala kong pake! Oh. Kung talagang, bakit naman? Bakit mag-PM lang? Tapos, asan yung ibang kaibigan mo? Siya lang nagme-message sa'yo? So, ibig sabihin, siya Hindi, lang concern sa'yo? sina Stephanie at saka sina Natalie at saka si Brenny G, Oh. nag-message na sa akin. Si Brenny, bakit ba? Hindi, ako, tigilan mo ako. Iwasan mo yan. Kasi kung talagang kaibigan ka niyan, respeto naman sa akin, kalalaki kong tao. Bakit kabastusan ba yung mga musta? Hindi naman, baby, napaka-OA mo naman Ibig sabihin ko, respeto naman, pasintabi, magme-message sa'yo. O bakit di lang pumunta lang dito para magkita kita, magharap-harap tayo? Pwede naman ganun. Ganun? Kita agad? Pumunta siya dito, dumala. Kung talagang concern siya sa'yo at gusto kang makilala, makamusta, edi pumunta siya dito. Hindi para mag-message pa. Gusto mo yung kita? Kita tayo. Kasama ako! Kasama at saka ka dito pala. sa bahay! Okay, Ano loko-loko ka rin ba? Bakit pumapayag ka kagano'n kabris? Tinatawag Parang mo ko. excited ka pa. Parang nadja-jingle. Pag may nakaka-receive ka ng text sa kanya, sino pa yan? Si Samuel. Tigilan mo ako ako. Tigilan mo rin ako. May relasyon kayo? Akala mo, ako lang yung may ganto? Excuse me. Oh, bakit? Ano to? Akala mo hindi ko napapansin na nag-uusap pa rin kayo ni Brenny G? Alam mo si Brenny G, may utang sa kanya. Siyempre, monthly ka nagbibigay. Huwag Alam mo mo kong mag-usap. ginagawang bopols, baby. Ay, Alam ko ang history ninyo ni Brenny G. alam mo, wag mo nang ibalik yung dati. Alam mo, wala na yun. Tapos Sige nga, na yun. sabihin mo, bakit hindi mo siya matanggal-tanggal dyan sa messenger mo? Ba't hindi mo siya Hindi ko siya ma-block-block? matatanggal. Kailangan ko ng pera. Tingnan mo, may utang yan. Tigilan mo Hindi ko. ko pwedeng ganun. Kung hindi mo ibablock si Brenny G, hindi ko rin ibablock si Samuel. Ganun ang gusto mo. O sige, madali ang kausap. Pero make sure na talagang buburay mo yan. Paano ko siya buburahin? Kalahati ng buhay ko, kaibigan ko na siya. Alam mo, napaka-unreasonable mo eh. Wow ha! Kalahati ng buhay mo. Ano ako? 3 months pa lang tayo. O, ano ko, alagang aso? 3 months, hindi pa lumalaki para hindi mo ako mahalin? Loko-loko! Ay! Bakit mo dinadama yung mga alagang aso dyan? Hindi, alam mo, minsan talaga, nagiging basihan talaga yan. Minsan, sa tagal o... Minsan ganyan nga. Bago. Ano naman kung 3 months, panibago. Tsaka relasyon mo yun eh. So, mas priority mo yan. Yun yung sinasabi ko. Tama. Alam mo, respeto din. Tama rin naman yung ginawa ni Steph. Oo, tama na naman. irespeto yung desisyon ng boyfriend niya. Kasi kung hindi, ay malaking gulo yan, partner. At saka ano lang din, tama rin din naman yung lalaki na ganun din ang gagawin niya. Hindi porket sinabi niya yung girlfriend niya, si Steph, si Steph lang yung gagawa. Dapat siya rin. Pares kayo. Oo, respeto sa isa't isa. Respeto sa isa't isa. Yan lang naman kulang eh. Hindi, eto, bibigay ko lang hindi para sabihin sa'yo na maghiwalay kayo agad. Pwede bang iayos yun? At saka partner, sa umpisa pa lang, kung alam mo na seloso o selosa yung partner mo, syempre gagawa ka ng paraan para mailihis o di kaya naman kumbaga hindi siya mag-isip ng kung ano man, di ba? Dapat panatag lagi yung loob ninyo sa isa't isa. Alam mo, merong kulang dito eh. Ano yan? Siguro parehas na rin sa kanila. Dapat, unay ko si Steph, sabihan mo yung mga kaibigan mo na syempre may jowa ka na, alam mo pag sinabihan mo na, kasi alam mo yung jowa ko, seloso ko sa huwag na kayo mag-PM sa akin. Kapag pag namimiss nyo ako, di punta kayo sa bahay, kita-kita tayo, kasama yung boyfriend ko. Ganon, pwede yun eh. Mas ma-appreciate pa ng lalaki na, wow, at least kasama pa rin ako, pinapakilala ko at gusto ko rin makilala yung mga kaibigan niya. Ganon lang yun. At ganon din dapat si etong jowa ni Steph. Oo. Para open kayo sa isa't isa, hindi yung
kailangan pa mag-PM, tapos excited pa. Makikita minsan sa tao yan eh. Sa partner mo na parang, excited mag-reply, no? Segundo pa lang, reply kagad. Ano to? Tutok na tutok? Ganon. Ibig sabihin, interesado sila sa isa't isa. Yun. Parang mas miss na miss nilang dalawa eh. Kesa doon sa ibang mga kaibigan eh. Oo. Dapat yung pantay-pantay at respeto. Sabihan mo na, kapag may kayo, message lang tayo, kita-kita lang tayo. Soon. Diba? Ganon. At gano'n si boyfriend niya. Sana ganyan nga, no? At wait lang, magbasa tayo ng mga comments, sige. partner, ha? Kahit medyo lagi yung ating Facebook. Ang sabi dito ng mga pangga natin, sabi ni Wendy, nakikinig po ako habang naglilinis ng bahay dahil malapit na po dito fiesta. Libang makinig. Ay, salamat po, Thank you, Wendy. Ito. Sabi ni Mario Santos. Sabi niya, normal lang ang magselos at masaktan. Ikaw na lang ang mag-adjust sa boyfriend mo kung gusto mong tumagal kayo. Tingnan mo. Ay, mag-comment kayo mga pangga. Gusto namin may mag-text din dito. Message nyo kami. Text nyo kami. 0945 367 87 92. Sabi dito ni Sir Rain na DV, pabati po dito sa HK, maulan dahil sa bagyo. Sa'yo, ate girl, mas mainam na ipaintindi mo ng mas maigi sa boyfriend mo na kung ano lang ang meron kayo ni friend mo. Kay BF mo, takot ka lang talaga sa sarili mong multo kasi ginawa na niya sa'yo noon. Yun lang. Sabi dito ni Chinese character. Sabi sa akin, pwede po bang pakibatukan si DJ Jem Bulabog? Pangit ng point of view. Hindi kasi pwede ka naman hindi talaga mag-agree sa point of view namin dalawa ni Jim. Pero okay lang yan kasi syempre naman we're all entitled of our opinion. Sabi niya, palpak magbigay ng advice. Hindi ata nakikinig doon sa, hindi kasi yung girl kasi nga, dapat pareha sila. Grabe ka naman. Oo. Sabi naman ni Kim, hindi normal magselos pag sobra. Kapag selos ng selos, sobra insecurity na yan. Tama, di ba? Sabi ni Darwin, mahirap kasi kapag ang partner mo may unreasonable jealousy. Yan taray. Towards doon sa mga taong nakakasama mo. Like your friends, di ba? For me, kasi it's either mahal ka niya talaga or toxic na. Depende yan sa level ng selos niya. Totoo. Di ba? Diba? At ayun, basta ako ang sinasabi ko dito, kung ayaw ninyong may magkamali sa inyong dalawa, respeto ninyo yung mga kagustuhan ng mga karelasyon niyo. Kung gusto niyo tumagal. Kasi at the end of the day, kapag sa tingin mo unreasonable na yung mga request niya, ikaw naman makaka-figure out nun eh. Teka lang parang kung ano-anong nire-request mo sa relasyon natin. Talaga ba? Diba? Mas maganda pa rin talaga na pag-uusapan nyo ng maayos. Hindi yung parang nangyayari kasi ungkatan eh. Ito sa boyfriend niya, inungkat niya na meron siyang kapubo. Diba? So, parang hindi natatapos yung linya ng problema. Hindi matatapos ang usapan nyo hanggat walang magkakaayos. Dapat iayos niyo yan. Tama. Partner, sorry na basahin ko lang. To sabi ni Maze Nation, good morning DJs, mas maganda makinig sa lihim ng liham kesa sa sona. Sa totoo lang. Hoy, mamaya pa naman yun. Sabay-sabay tayo makinig ng sona. Tututukan namin yan mamaya. Tingnan natin kung anong development na, kung anong plano ng, nga pala partner ng Pangulo nating mahal na Pangulo para sa ating bansa. Tututukan natin yung mga bangga at mga updates dyan. Pero ito muna kasi natin. May nag-text na ba, partner? Ang daming mga mga sagot-sagot. Gusto na 200. Hindi, sabi siya, wala kasi signal doon sa may kabila eh. Sabi dito ni Christina Mariano, ang ganda po ng sense of humor ni DJ Jimbo, may emotions din pala ang mga boys. Good morning, DJs. Ayan na, may kumampi na sa'yo. Alam nyo kasi, yung mga ibang hindi nag-agree sa akin, gawain nyo kasi yan. Uy! Pwede namang hindi lang nag-agree. Hindi nag-agree kasi nga, nangyari sa kanila. Pinagmamalaki pa nila. Hindi, dapat pantay-pantay. Tandaan nyo yan ha. Ako naman, sa tingin ko lang dyan, maaari kasing yung iba hindi mag-agree sa ating dalawa, yung iba naman mag-agree. So, okay lang yun. Diba diverse talaga? Hindi talaga lahat mag-agree sa atin. Tsaka hindi maayos okay lang yun. At hindi maayos yan hanggat walang pag-uusap kayo na maayos din. Silang mag-jowa. Pero hindi na para dumating sa hiwalayan. Kapag toxic na, nasa sa kanila. nasa sa inyo na yan, di ba? Okay, maggantihan kayo. Mali! Hindi mo gagantihan. Nakakaloka. Mali. Anyways, 8:32 ng umaga, partner. Mga panggahat, sa ano na tayo mag-usap dito sa ating Facebook Live. Ayan. At antabayaran nyo muna dahil susunod na si Sheena! Maraming salamat po sa mga nasa radyo po. Tuloy-tuloy po tayo sa tugtugan. At syempre naman, ayun nga, maya-maya ng konti, sasamahan na po kayo ni Sheena. In the meantime, doon po muna tayo sa ating Facebook Live, facebook.com/energyfm1067. At sa TikTok, EnergyFM 1067. Pangga tayo pa rin po ang number 106.7 Energy FM. Pangga mong sabihin radyo. Sabihin mo! Energy!